Ang sabi kasi po natong si Sara Duterte, nabasa na daw niya yung affidavit nga netong si alias Rene bago pa man daw siya lumabas publicly yung video na inaakusahan niya sa Senator Riza Ontiveros na binayaran siya at kung ano-ano pa. Meron daw doon na nakalagay na nakasama niya ang mga witnesses kuno ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Riza Ontiveros. Yon. Kaduda-duda, bakit mo alam na merong ganito, may affidavit, David, etong si alias Rene? At nabasa mo daw, sabi niya itong si Sara Duterte, bago pa man lumabas nga yung video na itong si Rene, si alias Rene. Kahit sino iisipin ano po ang connection niyo kay Rene? Bakit ultimong yung affidavit, nabasa niyo beforehand, before lumabas on social media, ang video na yun ni Rene. Anong nangyayari? Nakaka-curious talaga. Malaking katanungan yan. So, ang ibig bang sabihin nito, meron talagang kinalaman etong si Sara Duterte sa paglabas ni Rene? Dahil kung wala, abay, siya pa po ang may gana, etong si Sara Duterte, na mag-udyok kay Rene, na kuno nga ay kasuhan din si Senator Riza Ontiveros. Kung ito ay si Rene lang, wala nang iba, wala nang kasabwat, naku, malabo yang mangyari. Merong tao sa likod neto. At sa tingin ko, ganun din siguro ang iniisip ng marami nating kababayan na may kinalaman si Sara Duterte ayon dito sa kanyang statement na ito. Ayan, ito yung balita, isinawalat ni Sara Duterte na binanggit ni alias Rene sa isang affidavit na nakasama nito ang mga witnesses umano ng International Criminal Court kung saan siya pinatira nga ni Senator Riza Ontiveros. Talagang kaduda-duda po. Pero kung tutuusin, tumbok na tumbok na may connection etong si Sara Duterte kay alias Rene. Ang ibig bang sabihin, dahil meron kayong connection, siya na rin ba ang may pakana? Wala kasi tayong maisip na iba Sino ba ang pwedeng may pakana niyan kundi ang kampo ng mga Duterte at kampo ni Kibuloy? Di ba ganun lang naman yon? Sino pa? Walang iba kundi sila.